Hindi siya sponsored, guys. So, ano man yung sinabi ko, yun ay yung totoo kong na-feel at nakita at nangyari sa face ko. Hi guys! Welcome to my channel. So, today, ang gagawin natin is wear test, first impression, and review ng Maybelline Fit Me Foundation. This is the Matte Plus Poreless Fit Me Foundation. Actually, I have two foundation na nasa akin. Yung isa kasi, nabili ko na siya sa Watsons. So, I think 4 or 3 days ago. Tapos yung isa, nakuha ko siya sa Maybelline event, which is yung launch mismo ng Fit Me nila na products. I have the 128, yun yung binili ko sa Watsons. And yung kinuha ko dun sa event is 125. Para matesting ko din kung ano talaga yung mas okay sa akin. Kasi may nagsasabi na mga nakagamit ng 128, nag-o-oxidize sa kanila yung product. Pero we'll see. Ito muna yung gagamitin ko today, yung 128, which is the yellow undertone kasi siya. So, ito yung nakuha namin from the press kit. Ito siya. Yan. Sabi dito, it fits skin tone and texture, leaving a natural and seamless finish. This certified US bestseller is definitely a must-have. Yun talaga yung kiniklaim nila. This is a drugstore foundation na bestseller sa US. Finally, nala na nila dito sa Philippines. Kaya sobrang excited lahat kasi meron din naman mga nakatry na dito na padala ng friends, relatives nila from US or baka binili na online na okay yung mga reviews nila. Dito, ang price niya is 399 pesos. It comes in 10 shades. So, yan yung shades. It is guaranteed poreless and matte. Yun yung kiniklaim nila. So, nag-release din sila ng ibang products, which is the foundation stick, pressed powder, and Fit Me concealer. So, isa rin yun sa gagamitin natin today, pero magfo-focus tayo dun sa liquid foundation. Dun sa Fit Me concealer, I have two. Ang nasa akin is 25 medium and number 20. Hindi ko sure kung ano pa rin yung gagamitin ko. So, isa-swatch ko later kasi medyo confusing yung 20 to 25. Kasi ang sinasabi nila, if 120, 125 ka sa foundation, 20 ka daw sa concealer. So, wala akong makeup today. Ang nilagay ko lang is kilay para mas mabilis tayo. So, gagawin ulit natin. So, sa right side of my face, maglalagay ako ng primer. And then, sa left side of my face, hindi ako maglalagay ng primer. And then, sa right side of my face, ang gagamitin natin is sponge. And then, sa left side of my face, ang gagamitin natin is brush. So, ito nga pala yung nakuha namin na press kit from the event. Ito yung bag. Ito yung laman. Ito yung liquid foundation, stick foundation, yung powder, and then the concealer. Kinuha ko sa powder is 120 yung shade. Stick foundation, 120 din. So, sa event, yun nga, ang kinuha ko na shade ng liquid foundation is yung 125, which is the nude beige. Kasi meron ako ng 128. From the Fit Me concealer, ang kinuha ko dun sa event is number 20. Yung binili ko kasi is number 25 shade. So, ayan. Kukunin ko na yung concealer dito. Gamitin din natin yung powder. Itong Maybelline Fit Me Foundation, available siya sa department store sa SM. Actually, doon ako unang nagtingin. Pero yung shade ng 128 sa SM North na department store, out of stock na siya. Tinanong ko yung sales lady doon kung saan pa meron. Tinuro niya ako sa Watson sa The Block. Ako nakabili ng 128 doon. Nung time na bumili ako, sobrang dami pang stock ng 128. Ito siya. Cover niya is plastic. And then yung lalagyan niya is glass bottle. Ang laman niya is 30 ml. Madami-dami din siya for the price of 399 pesos. Ang isa lang sa na-bother ako kasi nung bumili ako, hindi siya sealed. Kumbaga, hindi siya yung parang concealer na meron siyang tape na magsiseal. So, ma-open mo siya agad. So, parang hindi ka sure kung bago ba siya or whatever, kung na-test ba siya or something. Yun lang. Yun lang naman yung medyo na-bother ako nung bumili ako sa Watsons. So, gagamitin kong primer sa right side of my face is itong NYX Angel Veil. So, yan, gamayin na natin siya. So, dito lang sa right side of my face. Yung skin type ko nga pala is combination to oily skin. May dry patches ako dito. Actually, may parts talaga ng face ko na may dry patches. Tapos, sa T-zone is dito, medyo oily. Kaya medyo weird yung skin type ko talaga. Ang gagamitin natin sa right side of my face is this Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Ito siya. So, guys, sorry talaga. Sobrang ingay sa labas. So, then, ma-airs na lang tayo sa tricycle. Mag-focus na lang tayo sa foundation. Yung hindi ko lang nagustuhan din dito is, pagkabukas mo, ayan siya, since glass bottle, wala siyang pump, wala siyang spatula or whatever. So, talagang ilalagay mo siya sa kamay. Yun lang yung way mo
para makakuha ng product. Kung talagang gagamitin ko siya, maghahanap akong lalagyan na may squeeze bottle para mas madali. Ito yung nilagay ko sa kamay ko. Kung nakikita nyo guys, medyo runny siya. Hindi rin ako naglagay nga pala ng corrector guys kasi kung pala din yung mga past makeup tutorials ko or yung mga get ready with me ko, sanay talaga ako naglalagay ng corrector. Pero this time, para matesting talaga natin yung coverage ng foundation and yung concealer, hindi tayo maglalagay ng corrector. Dito ko siguro naglagay. For the coverage, ayan. So medyo okay naman siya. Hindi siya ganun ka-heavy. Pero buildable. Mukhang buildable siya eh. Medium. Pagkalagay ko medyo medium naman siya. And sa sponge, sobrang dali niyang i-blend in fairness. Hindi siya nagmamarka. Parang ina-absorb agad siya ng skin. Yung veins ko, medyo natakpan, although medyo kita pa. Pero tingnan natin later kung mabibuild ko siya as full coverage. Pero at least, yung unang application, medium coverage na siya agad. Hindi siya gaanong ka-sheer. Kaya okay siya. Guys, may kita nyo agad siya talaga. Parang for me ha, hindi siya ganun kabilis matuyo unlike yung ibang super matte na foundation. Pero, kung makikita nyo, maganda yung pagka-absorb ng skin sa kanya. Hindi siya yung parang as in tuyong matte na dry. So, ayan siya. So, yung nilagay ko kanina guys, sakto siya sa half ng face ko. Kung nakikita nyo yung difference, hindi siya ganun ka full coverage kasi kita pa rin yung dark circles. Tapos, ayan, kasi nagpi-PMS ako ngayon, so naghe-hello ang mga pimples there everywhere. So, yung veins ko sa face, yan, medyo kita pa siya. Nakikita ko pa yung linya-linya ng veins ko. Tapos, yung blemishes, ayan, medyo kita pa. Pero, for me, yung ganitong coverage, okay siya kung pang araw-araw. Kasi, hindi mo naman kailangan ng as in full coverage kung pang everyday. Ito yung pang natural lang ba. Yung 128, okay naman siya sa skin tone ko. Pero malalaman ko mamaya kung mag-oxidize siya sa face ko. So, sa kabila naman, itatry natin using a brush. Gagamitin natin brush today is this Morphe M439. Ito yung favorite kong foundation brush. So, ayan. Nalagyan na tayo using the brush. Siyempre, as usual, pag brush talaga, mas makapal yung application. Siyempre, using a brush, mas may effort yung pag-blend kasi may streaks siya eh. Pag runny talaga yung foundation, tapos gugamit ka ng brush, makikita mo yung streaks niya. Yung linya-linya sa mukha, kailangan mo talaga siya i-blend ng bonggang-bongga. So, using a brush, mas matipid talaga, as expected, mas matipid. Ito pa yung natira from the product na nilagay ko. Comparing yung coverage ng brush at saka ng sponge, of course, mas makapal pag brush. Pero, of course, mas smooth pag sponge yung gamit. So, ayan. So, itong part na to, nag-mattify na siya. So, medyo nag-cling siya sa aking mga dry patches dito sa bandang to. Kasi dry talaga yung skin ko ngayon. So, hindi ko rin naman pwedeng isisi sa product yon kasi balat ko yon. So, ayan nga. So, dito naman sa part na to, ayan, medyo natuyo na rin siya. So, pag natutuyo talaga siya, guys, medyo powdery na yung finish niya. So, ayan siya. Ayan. As you can see, yellow talaga yung undertone ng 128. Kasi yellow yung register niya sa camera. Tsaka, nag-match naman siya sa leeg ko. So, ngayon, since ayokong sayangin to, i-build natin siya all throughout my face using a damp sponge. Ayan o. So, buildable naman siya ng coverage. Kaya naman siyang i-heavy or i-full kung papatungan mo siya ulit. Pero alam mo, masasuggest ko, kasi napansin ko, na as in sobrang kinakain siya ng sponge. Kung idediretso mo siyang kuha dito, sobrang aksaya sa product. So, siguro, ang masasuggest ko is gamit ka muna ng brush para ma-spread siya sa face. Kasi sayang talaga. Tapos, saka mo siya i-blend out. Using a beauty blender or Miracle Complexion Sponge or kung ano mang sponge meron ka, it will work. Saka mo siya i-blend kasi grabe. As in, mauubos agad yung foundation mo kung talagang direct yung gagawin mo. Kasi, sa sponge pa lang, kakainin na niya. So, mas
maganda kung sa skin muna, at saka mo siya i-blend out using the sponge. Ayan, isa-swatch natin. Ito yung Fit Me Concealer. So, this is the 20. Ito yung 25. So, ang price nito is $299 yung bili ko. Pero nung umattend ako ng event, magiging $199 daw siya sometime itong June na to. So, ayan guys, kung naging $199 na siya, bonggang-bongga, bumili kayo ng madami kasi super mura yun. As in. Tapos, ang ganda ng quality daw nito. So, malalaman natin. So, buksan ko tong 25 saka 20 kasi gusto kong makita yung swatch. So, unahin kong i-swatch tong 25 and itong 20. Aha! Alam nyo, mukhang nung nag-swatch ako sa store, nag-oxidize siguro agad sa akin yun. Kaya parang feeling ko 25 ako. Sa orangey pala yung 25. So, yung sandwich is yung mas okay sa akin. I mean, oo, yung sandwich, yung number 20. So, yun yung gagamitin ko ngayon. Actually, okay na rin na nakuha ko tong 25 kasi pwede ko siya gamitin as corrector. Yun siya. So, itong Fit Me Concealer nga pala na to, ang kino-compare nila dito is yung NARS Radiant Creamy Concealer, which is meron din ako nun. Siyempre, mas heavy pa rin yung coverage ng NARS Radiant Creamy Concealer, pero malalaman natin kasi first time ko rin siya magagamit today. So, ang gagamitin ko ngayon is itong number 20. Maglalagay lang tayo under my eyes. Here. Nalalam ng mata. Ang liit lang ng applicator niya, guys. Although, ang maganda dito at least, as in same siya with the NARS Radiant Creamy Concealer. Packaging, tsaka applicator. Almost, pero hindi naman super pareho. Nalagyan ko sa lids. Tapos, here. Yan, pang highlight na rin. And here. I-blend ko siya using the Miracle Complexion Sponge. So, ayan. In fairness, may coverage siya, ha? Kasi wala akong nilagay na corrector. Wow, in fairness. Oo nga. Tsaka hindi siya ganun ka-runny, which is okay. Kasi, ang hirap i-blend pag runny yung concealer. Para bang kakalat lang siya ng bongga. At least ito, na-absorb agad siya. So, hindi siya ganun ka-heavy coverage. Pero, I mean, sa price of $299 na, magiging $199. Sobrang okay siya, ha? Wow, nagulat ako, guys. So, there, I'll just finish the rest of my face. Ay, wait lang. Bago ang lahat. So, ito siya. This is the NARS Radiant Creamy Concealer. And this is the Fit Me Concealer. So, syempre, hindi naman super pareho yung packaging, pero yung concept ng packaging is almost the same. Pero of course, kung papipiliin pa din ako, of course, pero kung sa presyo naman, guys, medyo splurge na talaga tong NARS. Pero kung pang araw-araw, pwede to. As in, marirecommend ko siya, guys. Ito. Ayan, so I'll just finish the rest of my face, tapos babalikan ko kayo. Ayan, so natapos ko na yung buong face ko. So, ang gamit ko ngayon na blush, bronzer, and highlight is itong nabili ko from Sephora, which is the Becca and Chrissy Teigen na palette. Ito siya. So, ang gamit kong bronzer, this one, gamit ko, which is the Malibu. And then yung blush ko is the Hibiscus Blue one. And yung ginamit kong highlighter is this one. This is the Beach Nectar Highlighter. Ayan, ito siya. So, ito yung gamit ko sa lips ko. This is the Ofra Liquid Lipstick, which is, ang shade niya is Rio. Ayan. And then, imbis na pinang-line ko siya, nilagay ko siya on top para mag-neutralize. Kasi mas gusto ko yung pagka-peach nito, which is yung Tarteist from Tarte na lip liner. Ang shade niya is Boho. Ito siya. Yan. By looking at the monitor and sa mirror kanina, medyo nag-oxidize na sa akin yung foundation. Medyo nag-dark na siya. Although pantay pa rin naman, hindi lang siya as ina-expect ko na parang mas maputi or something.
Kasi nga, since yellow undertone siya. So, next time gagawin ko is paghahaluin ko siya with the 1 to 5. Itatry ko yon. So, i-update ko kayo doon, guys. Abangan nyo sa IG stories ko. Pag pinaghalo ko siya. Kasi usually doon ako nag-update. So, don't forget. Kung na-follow nyo ako sa Instagram kasi mas nag-update ako doon. Hindi siya ganun kalagkit. At hindi din siya ganun ka parang, alam mo yun, may mga matte kasi na parang matigas, diba? Sa face. So, ito, in fairness, lightweight naman siya. So, marami kasi akong friends na nagsasabi na ito yung ginagamit nila for daily, nila na foundation, dahil nga sa price and quality niya. So, update ko kayo mamaya, guys, kung ano yung masasabi ko sa foundation na to. Time ngayon is 9:45 na. So, alis na rin ako papuntang office. Abangan nyo lang yung mga update ko. So, yan. Ito yung update ngayon. So, ang time is 5:45. So, tapos na yung office. So, ang update ngayon, so far, since, well, kaya lang kasi, hindi ako lumabas talaga sa init. Ang nag-oil is yung dito, yung T-zone. Pero so far, lightweight pa rin siya. Hindi pa rin malapit yung feeling. Tapos, yun nga. So, medyo nag-break lang yung dito. Pero, yun nga. Yung part na may primer, mas smooth siya kaysa dun sa part na walang primer. Although, nasa aircon lang ako the whole day kasi nasa office lang naman ako. Yung part na may primer, dun sa part na walang primer, feel ko lang na mas smooth siya. Since smoothing primer yung ginamit natin. Pero yung walang part, medyo may magagaspang lang na parts dun sa face ko. So, I think mas maganda rin talaga kung may primer before ilagay itong foundation na to. So, ayan. Mamaya update ko kayo, guys, pag nakauwi na ako kung kamusta yung foundation after ilang hours pa. So, ayan, guys. So, mas malapit ako ngayon sa camera para mas makita nyo. So, nakauwi na ako. Ang time ngayon is 7:15. So, 9 hours ko nang suot yung foundation. So, ayan. Tinitignan ko sa mirror and sa monitor kung ano yung itsura ko. So, yun lang. Ang masasabi ko sa foundation na to, sobrang nag-oxidize sa akin yung foundation. Ayan, kung nakikita nyo, as in sobrang darker yung face ko ngayon kaysa sa neck. Sobrang oily. As in, sobrang oily nung T-zone ko. So, walang difference yung pagka-oily niya dun sa may primer, tsaka dun sa walang primer kasi buong dito yung oily. Ayan, dito. Tapos dito, oily. Tapos, partida, nasa loob pa ako ng aircon. The whole day halos kanina. Although, in fairness naman dun sa texture niya, okay naman. Yung hindi ko lang nalagyan ng primer, medyo may rough patches lang dun sa part na yon. Pero so far, yun lang talaga yung pagka-oily niya. And yung nag-dark siya sa skin ko. As in, nakikita nyo, sobrang yellow. As in, sobrang yellow niya sa camera. Kasi never ako nag-blot, hindi ako nag-retouch, lipstick lang yung niretouch ko today, simula akong ginalaw sa buong face ko. I think, susubukan ko next time is yung paghaluin ko yung 1 to 8, yung 1 to 5. So, hopefully, mag-match siya sa skin tone ko. Siguro, pag ilalagay ko, kailangan mas maputi muna siya sa face ko para the rest of the day, kung mag-oxidize man siya, pumantay lang siya sa leeg ko. Kasi yun nga, itong 1 to 8. Kasi naging dark siya sa akin. Ayan, oh, grabe. Sobrang yellow niya, guys. Sobrang yellow niya. Kung nakikita nyo sa camera. Yun nga. So far, for me, okay itong foundation na to. Kung for everyday use, just make sure na mag-blot lang kayo para hindi siya mag-cake. Huwag kayo mag-powder na mag-powder para hindi siya maipon na maipon. Hindi siya mag-cake. Mag-blot lang. Tapos kung talagang need mo na mag-powder, as in, sobrang light lang yung pagka-powder. Marirecommend ko dun sa mga acidic, tsaka nag-oxidize usually yung foundation. Ang kunin nyo is 1 shade lighter from your skin tone para if ever hindi siya mag-dark sa skin nyo. So, with the concealer, as for the coverage, nakulangan ako sa coverage kasi kitang-kita pa din yung dark circles ko. So, if you're going to use this, siguro gamitan nyo din ng corrector or mas makapal yung pag-apply ng concealer. Pero mas ma-recommend ko kung talagang dark yung circles nyo, mag-corrector kayo para nako-correct yung color. Recommend ko tong foundation na to if naghahanap kayo ng foundation kasi for the price of $399 and baka mag-sale pa ang Maybelline. I'm not sure kung kailan pero I'm sure nagsisale kasi siya sa mga department store. So, para sa price niya, okay siya. Pero, kung dry skin ka, make sure din na mag-smoothing primer ka
para hindi siya mag-cling sa mga dry patches mo sa face. So, syempre kung ano naman yung mag-work sa skin type ko. Baka magkaiba tayo ng skin type, baka mag-work siya sa'yo, baka hindi ka mag-oil, or kung ano man. Syempre kung ano yung mag-work sa akin might work for you, or kung ano yung mag-work for you might not work for me. Kanya-kanyang preference ng guys. I'm giving away this Fit Me Shine Free Plus Balance Foundation from Maybelline. Ang shade is 120. And this Fashion Brow from Maybelline also, yung pangkilay nila, ang shade is light brown. Itong dalawa. So, ang gagawin nyo lang guys is mag-comment lang kayo kung ano yung favorite nyo Maybelline products. A disclaimer lang, this video is not sponsored by Maybelline. So, yung mga halos ginamit kong product is binili ko. Yung mga kuha ko from the event is ito, yung mga shades na usually pang hindi ko ginamit. So, hindi siya sponsored guys. So, ano man yung sinabi ko, yun ay yung totoo kong nafe-feel at nakita at nangyari sa face ko. I'll post the mechanics sa description box below din guys. So, read nyo na lang. So, natatapusin tong video na to. Thank you so much for watching. Hope you like this video guys and nakatulong ako. Kung nagde-decide kayo kung bibili kayo nitong foundation or hindi, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Good night. Bye!